Sinungaling. Hindi totoo yung sinasabi mo. Sinungaling ka. Hindi kita maintindihan. Asawa mo ko, natural lang yon, di ba? Hindi naman kita asawa, Fedra. Huwag kang sumigaw. Baka matakot sa'yo ang bata. Maria, pakiusap. Dali mo si Erica sa kwarto. Ayos lang. Kung ang tingin mo sa akin, hindi mo ko asawa. Pero magkatabi tayong natulog, may nangyari sa atin. At ang batang dinadala ko ay anak mo. Sa'yo to. At huwag mong itanggi. Hindi ko hahayaang itanggi mo siya. Tahan na, anak. Tumahan ka na. Nagtaksil siya sa akin, Mama. Anak, hindi ko siya kinakampihan pero pinakasalan ni Fernando si Fedra. Kaya natural lang na makasama niya ang asawa niya. Bukod pa rito, akala ni Fernando Jose patay ka na. At si Fedra naman ang... Hindi, Mama. Hindi, wala siyang kasalanan. Si Fernando Jose ang may kasalanan. Alam kong inakit lang niya si Fedra. Pinaibig niya kahit hindi pa sila kasal. Si Fedra, siya mismo nagsabi sa akin. Pinaniniwala raw siya ni Fernando Jose na mahal siya. Si Fedra, biktima lang din siya, katulad ko. Anak, hindi ko alam ang sasabihin. Ay, Mama. Ay, mahal ko. Anak, hindi ko siya kinakampihan pero pinakasalan ni Fernando si Fedra. Kaya natural lang na makasama niya ang asawa niya. Bukod pa rito, akala ni Fernando Jose patay ka na. At si Fedra naman ang... Hindi, Mama. Hindi, wala siyang kasalanan. Si Fernando Jose ang may kasalanan. Alam kong inakit lang niya si Fedra. Pinaibig niya kahit hindi pa sila kasal. Si Fedra, siya mismo nagsabi sa akin. Pinaniniwala raw siya ni Fernando Jose na mahal siya. Si Fedra, biktima lang din siya, katulad ko. Anak, hindi ko alam ang sasabihin. Ay, Mama. Ay, mahal ko. Ano bang hinahanap mo? Ano ba talagang gusto mo? Kulang pa ba na sinira mo ng kaligayahan ko at ni Rosalinda? Hindi mo ba maintindihan na mahal kita? Gaano ba kahirap para sa iyong intindihin yon? Fedra, pakiusap. Nakikiusap ako. Kung mahal mo talaga ako, layuan mo na ako. Hayaan mo ko maging malaya at maging masaya kasama ang babaeng mahal ko. At ako? Paano ang nararamdaman ko? Paano ang batang dinadala ko? Wala ba kaming halaga para sa'yo? Mas mabuting umalis na muna ako. Litong-lito na ang isip ko sa nangyayari. Mag-usap na lang tayo ulit. Gusto kong mag-usap tayo ngayon mismo. Ngayon na. Pagbabayaran mo to. Gagantihan kita gamit ang pinakamagandang alas na hawak ko. Bakit pa ulit-ulit mo siyang binabanggit? Kilala mo ba talaga ang papa ko? Sawang-sawa na talaga ako sa asawa mo. Pati na roon sa mga barkada niyang mga walang kwenta. Dinala niya pa rito sa bahay ko. Ano ang tingin niya rito, Bar? Gusto ba niya akong pagmukaing katawa-tawa? Mama, gusto kong sabihin mo sa akin ngayon kung sino talaga ang papa ko. Yan ang kailangan mo para matuto ka. Ang lakas naman ng loob mong tanungin ako ng ganito. Mama, bakit ba kinamumuhian mo ako? Bakit? Ikaw ang nagtatanim ng kung ano-anong ideya sa isip niya. Nagkakamali po kayo, senyora. Wala po akong alam. Kayo yung nasa bahay kanina. Pinuntahan ninyo ang mama ko. Si Valeria Altamirano ang iyong mama? Anong klaseng lalaki bang tingin mo sa akin? Wala sa akin ang peklat na yan. At hindi rin niya nababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Kung inakala mong maawa ako sa'yo dahil nakita ko to, nagkakamali ka. Patawarin mo ko, anak, pero kailangan kong sabihin sa kanya, isang bahagi ng puso ko'y talagang nagpapasalamat dahil inalagaan at pinrotektahan mo siya. Pero ang isang bahagi ay hindi ka kayang patawarin dahil sa panluloko mo at paglalaro sa damdamin niya. Pasensya ka na, Fedra, pero base sa resulta mo, hindi ka buntis. Ano? Humanap ka na lang ng ibang magmamahal sa'yo.
Si Rosalinda lang ang mahal ko, siya lang. Pero hindi ka mahal ni Rosalinda. Hindi kita mahal at hindi kita mamahalin. Rosalinda.